Patuloy na frontal system dyan sa bahagi pa rin ng Eastern Mindanao at Southeastern Visayas. Patuloy na magkakaroon ng water vapor na kasabay ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa most na silangang bahagi ng Mindanao at Southeastern Visayas. Pero patuloy na kalmado pero maginaw ang bahagi pa rin ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon dahil sa amihan. Bulkang Mayon, patuloy ang pag-unrest. Patuloy pa rin ang kanyang rockfall events at volcanic earthquakes. Thermal inversion o thermal anomaly, patuloy na pagtaas ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 30, 2026. Ang oras sa ating boss may maga, alas 11:20 na ng magtatanghaling tapat. Patuloy na almost stationary ang lagay pa rin ng panahon natin, lalo na sa buong Luzon at Southern Luzon. Patuloy pa rin ang ginaw-dala po ng ating hanging amihan at yung maulap na panahon dahil po sa mas concentrated po at dry air. Madalas medyo dry air po tayo at makikita po natin yan sa ating monitoring. Mula pa nung nakaraang araw, mapapansin natin maging sa ating air quality monitoring para sa ating outside humidity. Kaya mapapansin niyo po kapag yung mga kababayan natin na may mga contact lenses, nagkakaroon sila ng problema ngayon, madaling natutuyo ang kanilang mga contact lenses, madaling matuyo yung kanilang pinapatak. Well, minsan naka-apekto yan sa paligid natin. Kung titingnan natin dito sa huling record ng ating outside humidity ay within past 24 hours makikita natin bumababa ng husto yung o madalas bumababa yung ating outside humidity o nagiging drier po o nagiging tuyo ang ating paligid. Yung walang masyadong moisture sa paligid natin na sumasama sa hangin. So makikita natin dito in 7 days, yan, sa loob ng 7 days makita natin nung nakaraang January 25 to 27, yan medyo tumaas yan. Pero noong less than January 23, naging drier tayo and then tumataas tumataas minsan and then bumababa na naman sa hanggang 60%. Yan, naglalaro mga below 65%. Yan, 60 and then yun nga, nung nakaraang January 23, maabot pa halos ng 46%. So halos drier po, dumadalas, nagiging drier po ang ating outside humidity. Kapag ganyan, minsan yung mga nagko-contact lens nagkakaroon na ngayon ng problema. Madalas, mabilis pong natutuyuan sila ng contact lens at yun ang nagiging problema nila. So mapapansin po natin at sa loob ng 30 days, mapapansin niyo rin po, madalas ngayon nitong starting ng January 16 yan onwards madalas bumababa na. Ito nga 46% lang nung January 17 yan. So mapapansin natin ang pagbaba madalas ng ating humidity. So walang natutuyo o natutuyuan tayo ng air molecule sa paligid. Yan pong ibig sabihin yan. So mabilis makapagpatuyo ng damit. Pero sa sobrang drier tayo ng mga ilang araw, madalas ay pati yung mga contact lens mabilis din matuyo. So, biwari na lamang po. Baka hindi nyo napansin, nalaglag na po yung inyong mga contact lens, hindi nyo namamalayan. Hindi nyo napapansin, natutuyo na yung contact lens, minsan nalalaglag na lang. So, pag madalas, ganun, agad, madali tayong natutuyuan, ibig sabihin po, masyadong drier, madalas ang ating paligid. Ngayong araw lang medyo mataas ang ating concentration ngayon dahil medyo nagsasaturate yung ating amihan at may mga ilang warmer air na nag-accumulate ng ilang water molecules. So ngayon medyo mataas tayo, nasa around 82% yung ating outside humidity, 75 to 80%. So medyo okay tayo, 82%. Yung ating outside humidity. So medyo concentrated tayo ng ating humidity. So sana tuloy-tuloy yan. Kaya lang kapag mataas naman ang ating outside humidity, biwari naman sa posible namang
pabilis yung nakakabilis makapanis minsan, lalo na yung mga breads, ganyan. Mabilis tubuan tayo na amag, o kaya naman ay may chance na mga pag-ulan kapag ganyan tumataas yung ating outside humidity. So makita natin sa satellite imagery sa silangang bahagi pa rin ng bansa, especially sa Luzon, ang mataas na water vapor, at least mga 15 to mga around 15 o 10 millimeters water concentrated accumulation. So kung titingnan natin, hopefully gumagana lahat ang Doppler radar ni Pag-asa. Hopefully. Yan. So makikita natin ang bandang Bicol region pa rin. Dito sa Katimugan, halos konti lamang yung detection ng water vapor. Medyo may maulap at medyo may concentration ng water molecule dito sa may bandang Panay Island, malapit sa bandang Iloilo. So be worry po sa mga isolated pa rin na mga mahihina o light drizzle rain pa rin despite na katamtaman, at fairly weather naman ang general na panahon dyan. Ganon din sa may bandang Bicol region. So may mga ilang water vapor pa rin, so hindi mawawala yung mga light drizzle rain, kaya lang hindi naman ganon kalala ang buhos ng ulan dyan. Mag-accumulate lang yan dahil sa condensation, dahil sa bumibigat po yung water molecule habang tumatagal po yung salubungan dito ng medyo warmer na hangin dito sa dagat Pasipiko natin sa silanganan. Yan. Then, makikita natin nagkakaroon ng ilang water vapor. Then, malamang magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na mahihinang pag-ulan sa may bandang Aurora region, Polillo Islands, or ilang bahagi pa rin ng Camarines Norte, o ilang bahagi pa rin ng Bicol region. Kaya lang maninipis lamang yan na water vapor. So, hindi masyado high concern, hindi kagaya sa bandang Mindanao na kung saan mas mataas ang water vapor po doon, lalo na sa silangan, dahil sa nandoon ang pinaka-boundary pa rin ng sea line. So, wala tayong nadedetect na lightning strike so far, ayon dito sa aking lightning detection system sa Caloocan, at sa rainfall advisory naman mula sa updated, kaka-update lamang, mula sa Visayas area ni Pag-asa, ay makikita natin sa data feed nila ang nakataas na rainfall advisory sa most of eastern sections ng Visayas. Malamang southeastern yan madalas, Eastern Samar, so nakataas na lamang sa kanila dyan, Southern Leyte, yan, hanggang lalo na sa may bandang pagitan po yan ng Guian Eastern Samar, patawid na yan ng bandang Surigao region o Surigao del Norte, sa may bandang Dinagat Island at Siargao. So take note po ha, medyo malakas pong ulan dyan kahit paano, nagmo-moderate and some clusterized heavy rain shower. So kasama na dyan, according dito, ang Maasin, yan, sa may bandang Southern Leyte po yan, hanggang Indang, Eastern Samar naman, Arteche, Balangiga, yan, hanggang Maslog, Oras, hanggang dyan sa bayba ng Sulat at Tap. Within 1 to 2 hours daw ang expectancy, at sa Northern Luzon daw, medyo may nakataas daw ayon sa data feed ni Pag-asa, ang ilang bahagi ng Cagayan Valley. So most of eastern section din ng Northern Luzon. Pero makikita naman natin sa satellite imagery halos mga light drizzle rain lang naman na ilang-ilang patak lamang ng ulan ito. So magdala pa ng payong just in case, especially dyan sa member ng Cagayan, Isabela, yan. Kasama na yan pababa na yan ng Apari, yan. Kasama na ang Calamigan, Bugni, yan. Santa Teresita, Abulong, yan. Sa Quirino, yung Madela at Nagtipunan. So most of eastern sections ang mas mataas ang concentration. Magiging maulap din tayo dahil na rin sa epekto na rin ng foggy, epekto din ng amihan kasi yan mga folks. So nakatagal ang forecast niyan, within 2 to 3 hours daw ang affected nearby areas din sa binanggit natin. Ayon yan sa advisory data feed ni Pag-asa as of 11 o'clock ngayong umaga. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy, very stationary tayo na haze, mostly cloudy pa rin. Makita natin sa satellite imagery, sa ating CCTV, ang paligid namin sa bandang Caloocan, Grace Park, ay mas gloomy po kami at halos makulimlim kami dito ngayon. So, magkakahalong overcast po yan at haze ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 3:15 ng AM ng madaling araw, pinaka-lowest of 22.7 degrees Celsius ang ginaw na nararamdaman namin kaninang madaling araw. Kahapon, highest na sa amin ang 30.6 degrees Celsius kahapon dito ng hapunan na nag-peak at 3:04 PM. At ibig sabihin, mababa pa rin ang heat index sa amin at 35.5 degrees Celsius. Very obvious naman, mababa talaga. At dahil sa malamig ang paligid namin sa Metro Manila, kaya mataas ang outside humidity namin
makikita natin ay 82%, bumaba lang ito ng 4% since last hour at ma-high pressure area tayo sa buong NCR at 1016 hectopascals and steady ito since last hour. Sa peak 16 in past 24 hours naman, pagdating sa mataas na air temperature ang San Jose, Occidental Mindoro naman, ang nangunguna ang pinakamataas na 34.8 degrees Celsius. So, pumapangalawa dito ang Zamboanga Peninsula, malamang yan. Sa lowest temperature sa Baguio City, nakapagtala sila ng lowest of 13.2 degrees Celsius na sobrang ginaw pa rin at lamig, lalo na sa bandang Atok Benguet. So, balot na balot pa rin sa jacket. At ingat po sa mga umaakyat dahil asahan natin ang mga mostly foggy o halos zero visibility kapag tayo ay umaakyat o pumapanhik dyan sa Baguio o Benguet ha. Ingat na lamang mga folks. At sa Inulan naman, ang Calayan, Cagayan, nakaranas sila ng 20.2 mm na total rainfall at wala kaming inaasahan. Matatapos na po ang month of January 2026 ay malamang nasa 151.8 mm ang magiging total rainfall namin for January 2026. Pinakamataas na ito sa nakalipas na 4 na taon base na rin dito sa average rainfall namin na supposed to be 99.4 mm lamang ang inaasahan. Bago ang lahat ay silipin natin ang lagay ng ating bulkan dahil nakataas ngayon ang thermal anomaly ni Mayon na naman. So very unrest na naman siya mula kahapon. So reviewin natin ang report mula sa data ni PBox ngayong araw. Pero yung recording nila ito kahapon pa. Nakita natin tuloy-tuloy pa rin ang lava dome and lava flow effusion at mayroon silang recorded na 21 volcanic earthquakes, 351 rockwall events at 64 pyroclastic density. So tuloy-tuloy pa rin ang pagdoos-dos. Ibig sabihin, tanaw na tanaw pa rin yan, lalo na sa gabi yung nag-create glow. At yung SO2 emission ay 1,474 tons a day po since January 29 o kahapon yan, nung huli nilang re-record. So 1,000 meters po ang emission at ang galaw nung emission nito ay pa-northwest at west-southwest drift daw. So, pag sinabing northwest, pag ganito, yung emission niya, yung yung pinaka sulfur dioxide emission. Pag ganyan at mayroong southwest drift din. Ibig sabihin, mula dito sa pinakabunganga, then nagdi-drift din siya minsan yung pinaka usok niya pa west-southwest, minsan ganyan. So pag ganyan ang yung paglabas ng kanyang SO2 plumes, yung emission o yung kanyang sulfur dioxide flux niya. Yan. So ganun yung yung travel. So ibig sabihin malakas yung hangin dito sa kanya sa bandang eastern o southeastern sections ng Bulkan Mayon. So patuloy pa rin ang latest na pagyayinig mas dama dito sa may bandang Gumalig o Ginubatan. Ingat na lamang po at alam na po natin ang gagawin na natiling under 6 km radius permanent danger zone pa rin tayo ha at asahan pa rin ang mga tuloy-tuloy na posibleng rockfall events, ballistic fragments, lava flow, yan. Posible pa rin yung tinatawag nating wisik ng lava mula sa pinakabunganga niya. Yun, pinaliwanag na natin yan kahapon, yung termino sa gustong malaman. Balikan nyo po yung report natin kahapon tungkol dyan. Sa atin namang thermal anomaly ay makikita natin ayon sa data feed ng Miroba na sa total of 454 megawatts. Mataas po ito ha, yung kanyang thermal anomaly. So, ibig sabihin, nagkakaroon na naman ng posibleng magma intrusion na naman, nag-a-active na naman ng sobra ang kanyang temperatura sa bunganga, which is ayon dito ay 454 megawatts. Mataas po ito ha. So may mga posible na namang mga pyroclastic density na naman na malalakas ang ibubuga niyan. So alisto na lamang mga folks. At mula sa pinaka fire detection monitoring, aktibo pa rin ang kanyang bunganga. Yan o, 100% confidence yung modis fire niya. Yan o. So mataas at aktibo pa rin yung modis fire niya at sa kanyang CIMMS under monitoring. So wala siyang masyadong plume na nakikita sa pinaka-satellite imagery. Pero under monitoring pa rin siya ayon dito sa CIMMS ng ASL monitoring. So sa mga kababayan natin sa may bandang malapit kay Mayon Volcano ha, ay patuloy nating manmanan yung behavior ng Mayon Volcano. Siya ngayon ang pinaka-unrest sa lahat ng mga bulkan natin sa Pilipinas. At napapansin ko rin, madalas pa rin ang unsettled ng ating space weather status na natiling 3.67 ang ating geomagnetic field. So silipin nga natin bakit masyadong
unrest din ito. As of 4:39 AM ng madaling araw, ayon sa aking monitoring ng aking space weather monitoring sa PIMO weather page, expected pa rin ang KP4 index. So medyo minor naman ito, pero expected pa rin yung mga ilang potential impact sa yung 65 degrees geomagnetic latitude, yung mga ilang grid fluctuation, pero mostly mga North Pole and South Pole na lamang ang posibleng makakaramdam niyan. Yung mga most of malapit sa bandang Alaska siguro ay auroral activity visually na lamang makikita ninyo dyan. Kapagitan ng Canada and Alaska siguro kung may mga Pilipino tayo dyan. At makikita natin sa NOAA KP Index breakdown ay at least nasa KP 3.6 to 4 ang inaasahan lamang na forecast nito mula ngayong araw hanggang February 1 daw. So may mga posibleng mga geomagnetic storm, mga minor lang naman ito. Dahil kung sisilipin natin yung sunspot, wala tayong nakikitaan na direktang nakatutok sa Earth na malalaking sunspots. So medyo malinis ngayon ang ating haring araw, so mukhang kalmado siya nakatutok sa Earth. So maliit o mababa ang ating sunspot number, 117 lamang. So, medyo kalmado siya. At yung ating solar wind, medyo nagmo-moderate siya. Medyo malakas pa rin yung velocity ng solar wind. So, malamang kaya nadedetect pa rin ng ilan sa LASCO monitoring na mayroong propagation ng solar wind. Take note na lamang yan. Pero wala naman tayong X-ray events at kalmado rin ng ating X-ray flux. Bahagya lamang nagpropagate yung 10 mega electron volts ng solar photon flux, pero hindi naman siya umabot sa category 1 na solar wind. So wala tayong masyadong problema dyan mga folks. Expected lamang yung mga unsettled na geomagnetic events, madalas KP4 o 3.6 to 4 index lamang at naga-active sa 4 yung ating geomagnetic activity. So hindi naman masyadong malakas ang impact nito sa ating magnetosphere. So medyo magaan sa ating Earth na saluhin ang geomagnetic field mula sa haring araw. So, yung ionospheric TEC range, total electron content, error ay mostly apektado ang bandang Mindanao. Nagmo-moderate lamang ito at least 70 MHz hanggang dyan sa member ng Papua New Guinea. Yan, mga at least 70 MHz yung ionospheric TEC range o electron content. So, bahagyang nagkakaroon tayo ng medyo problema sa transmission dyan ng mga radios. Medyo mayroong bahagyang pressure sa reflectivity. So, nagkakaroon ng medyo mahinang isotope receiving ng mga radio frequencies. So, take note yan, lalo na sa bandang Mindanao, na mga mahilig nating mga gumagamit ng mga shortwave radio, mga shortwave radio band na mga kababayan natin sa bandang Mindanao. Magkakaroon tayo ng medyo hazy na interference. Bahagya lang naman ito. So, hindi naman masyado concern kung importante makapag-communicate tayo. So, auroral activity, hindi naman ganun katindi. Makikita natin yung latest natin as of 11:30 AM ay hindi naman mataas yung ating energy deposition. Nasa around 10% lamang ito. So, matatanaw pa rin siya ng ilan nating kababayan sa Northern Hemisphere o Southern Hemisphere. Kung meron man, ay medyo 10% lamang yung probability ng auroral vision na makikita ninyo. So, kung titingnan natin dito, hopefully active siya. Maulap din at nagyeyelo yung kanilang area sa Canada. So, makikita natin medyo may mga greenish area. Yan, no? So, mababa lamang, 10% lamang yung auroral projection. So, wala tayong masyadong concern sa plasma density. Medyo kalmado yung plasma density na tumatama sa atin sa Earth. So, medyo poor pa rin at 31% yung solar flare probability at medyo mataas pa rin yung auroral latitude. Kaya expected pa rin na yung 40 to 80 meters band sa umaga mahina at 10 to 12 meters naman sa gabi medyo poorer. Hindi naman na masyadong ginagamit yan ng mga shortwave radio band o yung mga gumagamit ng radio transmission. Hindi na masyado ginagamit yung ganyang kataas. Yung pagitan lamang nila at least 15 to 30 meters, okay na po yun sa kanila mga folks. Hindi rin maganda ang ating air quality at moderate po tayo, 60 index o 28.8 micrograms per cubic meter. So dahil hindi maganda ang air quality at nagre-resulta po yan ng medyo foggy ngayon at haze sa amin, kaya makikita natin halos 0 ang UV index o halos 1 lamang ang solar energy o yung sikat ng araw mababa lamang sa 1 yung category. So halos wala tayong direct sikat ng araw ngayon dito sa Metro Manila. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at lulubog po ito mamayang 5:53 PM.
At sa moonrise and moonset, halos magpo-full moon na, halos 90% illuminated na po. Mamayang hapon pa po ito magmo-moonrise 3 o 8 p.m. at bukas na ng madaling araw at 4:41 a.m. ito lulubog. At sa local weather outlook natin ngayong Biyernes hanggang Sabado, so halos huling Biyernes sa Sabado na natin ito, ay magiging maulap ang ating panahon ngayong araw hanggang bukas din. So huling Biyernes ngayong January 2026 hanggang huling Sabado bukas ay magiging partly cloudy pa rin tayo sa maghapon at yung tsansa ng pag-ulan ngayong araw mataas daw. Malamang maaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaring sa Karatig Metro Manila. So magdala na lamang ng payong lalo na't medyo rush hour tayo at Friday. May mga ilang kumpanya siguro sahod na nila. O sahod na dahil Sabado kasi yung January 31. So anaasahan natin tagsahod na rin ngayong araw. So medyo rush hour din tayo mga folks. So magdala po ng payong, ganon din bukas, although mababa ang tsansa ng pag-ulan. Wala namang naka-prediction o forecast dito na maaaring umulan, pero biwari na lamang sa ilang bahagi natin sa Metro Manila. High sa lowest temperature expected maglalaro, 28 to 30 degrees Celsius, and lowest temperature expected, 22 to 23 degrees Celsius. So kung titingnan natin yung satellite imagery, halos stationary lamang kahapon na magiging maulan ang southeastern part ng Visayas pa rin, lalo na sa pagitan po ng Eastern Samar o Southern Leyte hanggang dyan sa may bandang Surigao region at Caraga area. Makakaranas kayo ng moderate to heavy rain showers ngayon dyan sa paligid ng Caraga area. Kasama na ang buong Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental sa Mindanao. Sa Southeastern Visayas naman ang mula sa bandang Borongan Eastern Samar hanggang Gian Eastern Samar. Kasama na ang Southern Leyte, umaabot din sa bandang Tacloban, yung malawakang maulap nito at may mga aasahang pag-ulan. Sa heavy rain potential po ay mataas sa may bandang Dinagat at Siargao Island sa may bandang Surigao region sa northeastern Mindanao. So magpapang-abot yan sa binanggit natin sa hanggang eastern section sa Mindanao mula dyan sa Surigao del Sur, Hinatuan hanggang dyan sa Compostela Valley pa rin. Asahan ang moderate to heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa kabilang nasa dulong bahagi po ng southeastern Samar. And the rest naman ng Visayas, at least nagiging katamtaman tayo kabilang na ang partial west sections ng Bohol at Cebu at buong Panay Island at Negros region. Magiging katamtama naman tayo at nagiging fairly weather. Madalas lamang magkakaroon tayo mga ilang part dito Muslicaw di sa Magdamag dahil medyo meron pa rin tayong umiiral na shear line sa pagitan nga po ng Southeastern Visayas at Eastern Mindanao. Kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery. Ayan, so, hinighlight na natin. So, kitang-kita po yung extension ng shear line kung i-zoom out natin. Ayan, ito po rin ang pinaka-boundary ng frontal system, yung cold front. Nag-concentrate na naman dito. So, lumakas na naman muli ang ating amihan. Kaya ramdam na ramdam natin hanggang Southern Luzon ang lamig ng amihan. Ayan, malakas pa rin yung surge dyan ng ating amihan na nagdudulot naman ng frontal system dito sa pagitan na ito ng dagat Pasipiko natin sa Eastern Mindanao. Kaya nagkakaroon tayo ng accumulated water vapor dyan sa may bandang Eastern Mindanao na nagbubunsod po ng matitinding pag-ulan. Sa asahan din ang Davao region magiging maulan din po sa Mindanao, rest ng Davao region, although nagiging mas katamtaman tayo dyan sa may bandang Bukidnon, Cotabato o most obstruction area. Pero part nito Muslicaw di ang aasahan natin sa maghapon. Ganon din dyan sa may bandang North Cotabato, Mapalanao del Sur Manyan. Kasama na ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, ang Cagayan de Oro hanggang dyan yan sa bandang Misamis Oriental. Muslicaw di po ang asahan natin dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang inaasahan. Sa Zamboanga bagat katamtaman tayo, magiging partly cloudy dito, Muslicaw di naman tayo, pero magiging mas masikat ang araw sa inyo dyan kumpara sa amin sa Luzon area. Yan. Asahan din ang mga isolated rain showers and local thunderstorms maging sa Basilan na Tulusulo po. So most likely nagiging maulan dito sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao lamang. Dahil pagdating sa buong Southern Luzon, katamtama naman ang lagay ng panahon natin, partly to Muslicaw ding madalas ang iiral, ganun din sa buong Mimaropa, Calabarzon area, kasama na ang buong Metro Manila, Central Luzon at Extreme Northern Luzon. Siyempre, nagiging partly to Muslicaw din sa bahagi po ng eastern section sa Nolo Luzon, dahil pa rin po yan sa amihan. Pero maulap lamang ang kadalasan, mag-light drizzle rain man dahil sa siguro bibigat lamang yung ulap dahil nga po sa tuloy-tuloy po ng amihan.
and then babagsak siya at drizzle rain o wisik lamang ng ulan. Ganon din sa pagitan na ito ng kanluran ng Nodo Luzon, which is nagiging maulap din ang ilang bahagi ng Ilocos Region hanggang dyan sa may ng Pangasinan at Zambales. Pero part dito mo si Kaudi lamang at all times ang madalas, hindi naman masyado problema ang tsansa ng pag-ulan sa buong Nodo Luzon area. At dahil wala naman tayong binabantay na anumang tropical wave, diretso agad tayo sa ating ulat lindol at makikita natin dito ay medyo kalmado naman ang aking seismometer dito sa Luzon. Base sa aking seismograph sa Caloocan. Walang masyado. Puro mga minor lamang, mga around magnitude 1, magnitude 2. Base dito sa mga medyo pulse na yan. Mga mahihina lamang na nadetect ng aking seismometer sa Caloocan. Pero kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, ay makikita natin ang sunod-sunod pa rin na aftershocks yan sa may ng Kalamansing Sultan Kudarat ha. So mag-ingat po mga kababayan natin. Puro Sultan Kudarat po ang nakikita natin dito sa record. Ganon din sa listahan ng US Geological Survey natin dito sa nearby earthquake sa amin sa PIMO Weather. Makita natin sa data feed ng USGS Geological Survey. Puro dyan din sa Kalamansing ang mga aftershocks na ito. Ayan, ang dami oh. So mula sa USGS, makikita natin ang total na lindol dyan ay 25 na po yung total na clustered earthquake na active ayon kay US Geological Survey ito. Yan, ito yung cluster niya. Ito yung unang malakas na magnitude 5.8. Dito naman 5.6 kay USGS Geological Survey. Yan. At dito naman sa ating local latest earthquake mula naman kay PBOX, sa data feed ni PBOX, makikita natin ay yung latest na bilang ay nasa 279 na po yung aftershock. Tuloy-tuloy po. So, ibig sabihin yan, aabot pa ata sa mahigit 700. Ang total cluster na mga aftershocks na lindol dyan sa may bandang Sultan Kudarat. So, ingat po mga folks. Masyadong unrest ang inyong tectonic plate dyan sa paligid. Mag-iingat po mga folks. At wala naman tayong masyadong concern sa may bandang Bogo, Cebu. Although, patuloy pa rin yung mga ilang paisa-isa o padala-dalawa na aftershocks. Ganon din sa may bandang Davao Oriental. Yan. So, wala namang mas latest na malakas na pagyanig sa amin sa Luzon. Madalas, aftershocks lamang sa bandang Sultan Kudarat. So, bilangin natin yung total earthquake natin gamit ng historical earthquake data. Yan, for the month of January, since magtatapos na po ang buwan ng Enero ngayong 2026. Total earthquake natin ngayon ay 1,505 earthquakes na po. 1,414 between magnitude 2.0 pataas, 76 sa magnitude 4, at 13 na po ang ating magnitude 5.0 pataas. Dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks lalo na sa bandang Sultan Kudarat po. So, napakarami na po yung ating magnitude 5, nasa 13 na po, at nanatiling dalawa ang ating magnitude 6.0. Halos muntik nang umabot sa magnitude 6 yung isang malakas na lindol natin sa Sultan Kudarat na nagkaroon nga po ng intensity 3 to intensity 4 po dyan sa paligid ng Sultan Kudarat nung nagkaroon ng magnitude 5.6. Yan, kay PBOX yata umabot ng 5.8 unless binago na naman nila. Pero nasa total tayo na 1,505. Mukhang ito na yung pinakamaraming lindol natin sa unang buwan ng 2026 ngayong taon. Yan, dahil po sa sunod-sunod pa rin na aftershocks. At makikita natin ang kung isasama natin yung magnitude 1.0 base sa ating annual earthquake frequency ay nasa 1,994 na po ang total earthquake. Kung kasama ang magnitude 1.0 all the way pataas na yan. Yan. Dahil yung magnitude 1.0 natin dito nasa total of 547 earthquakes na po na magnitude 1.0 pataas. Ayan, kitang-kita naman po. So, nasa total of 1,994. Pero kung between magnitude 2.0 lamang tayo, na kung saan mas recognize natin na ito ay tectonic earthquakes, ay nasa total of 1,505 earthquakes na po tayo, mga folks. Ingat po. At yung cluster natin nga sa bandang Sultan Kudarat, kung ito total natin, nasa mahigit, 747
Yan, 747 ang total clustered earthquake natin. Kung i-zoom in natin yung bahagi na ito, yan. 669 lang pala kung isasama natin dito yung buong area na yan. 669 lang pala. Nagkamali ako ng basa. So, total of 669 lamang yung approximate range ng clustered earthquake dito sa paligid ng Sultan Kudarat. Pero yung isa sineselect natin dito, yan, nasa 469. Pero kung isasama natin yung area na ito sa paligid ng buong Sultan Kudarat, sa karagatan niya hanggang dyan sa may bandang Ampatuan, total of 669 na po yung total earthquakes dyan. Kayo ngayon ang may pinakamaraming lindol o aftershocks kasama na dyan sa bandang Sultan Kudarat. Kaya mag-iingat po sa mga kababayan natin sa paligid ng Palimbang, Kalamani, ano bang pagbigkas nito? Kalamani, Ledak, yan. Hanggang dyan na yan sa paligid po ng Maguindanao del Norte, hanggang sa may bandang Maguindanao del Sur, sa South UP. Ingat po dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. Malamang may mga taga-PBOX na raw dyan sa paligid na yan at inoobserbahan ngayon kung bakit masyadong unrest yung mga pagyayanig dyan. Kasi kung yan ay volcanic earthquakes, madedeclare naman yan as volcanic earthquake. Kaya lang tectonic So, i-activate natin yung fault line. Ayon sa huling record natin, na active fault line ay malamang aktibo ngayon itong fault line na ito. Ito, dito. Yan, itong fault line na ito. At yung fault line dito sa may bandang Sultan Kudarat sa loob. Yan, ito. O yung bandang South UP plate. Yan. Yung Maguindanao plate. Tsaka meron dito sa may bandang Sultan Kudarat plate. Malapit dito sa may bandang pagitan ng Isulan at Bagong Bayan. Yung extension yan hanggang South Cotabato na yan. Extended na yan hanggang dulo po ng Maasin. Yan. Maasin ng Sarangani. Yan. Yung extension ng fault line na ito. Malamang nagko-compress ngayon itong dalawang ito, probably, kaya nagkakaroon o mataas ngayon yung pressure o paggalaw nitong tectonic plate na ito na kung saan ay nagdudot po ng tuloy-tuloy na mga aftershocks. Kung i-double check natin kung hindi sa historical earthquake yung tectonic plate na yan. So, silipin natin yung tectonic plate kung ano yung tawag dyan. Dito, activate natin yung fault line mode. Yan. Itong tectonic plate na to, ang tawag dito is yung dextral EOS tawag nila dito. So, halos sa atin sa Pilipinas, malamang Sultan Kudarat fault line ito o pagitan. Pero dito sa pagitan ng Isulan o Bagong Bayan, ay tinatawag natin itong Daguma Extension Mindanao Fault. Yan. Yan. Reverse type po ito. So, malamang nagkukumpulan ngayon yung energy dito sa pagitan na ito ng dalawa. Ditong nasa dagat na ito ng Sultan Kudarat, yung Southeastern Asia Dextral fault line na ito. Kaya nagkakaroon ng mga sunod-sunod na mga aftershocks dyan. Nagkakaroon ng tension sa pagitan dito sa may bandang extension Mindanao fault natin siguro. Dito sa may bandang Maguindanao del Sur, ang tawag natin dito Mindanao fault o UP fault. Yan. So nagkakaroon siguro ng medyo karambola dyan, kaya malakas ang mga sunod-sunod na mga aftershock. So mag-iingat po mga folks, lalo na sa paligid nga po ng Sultan Kudarat. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, January 30, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 30, 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na tuloy-tuloy tayo na gloomy at maulap na panahon kasabay din ang ginaw dala ng amihan sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.